prepare ourselves to worship our living Holy God. So, sa itong pagsugod ng buntaga, itong ablihon, itong mga walang kasulatan nga ito sa Ikadawang Korinto, Kapitulo 13, alang sa pasunod na itong pagbasa at panglandong. Ikadawang Korinto, Kapitulo 13, 2 Corinthians chapter 13, kung pamlandungan, mga versikulo 7 nga ito sa versikulo 10. 2 Corinthians 13, 7 to 10. Hindi pa na ito basahon, pamalandungan, mag-aampo kita sa Diyos alang sa pagpanalangin. Gampot ta. Among umahan, mabalaan ng gamhanan, maluluyo. Lord, kanimo lamang, ang ihatag ng pagdayag, pagpasalamat, ang iyong buntaga, magkauman ang Diyos, ang naghatag ka na mong kinabuhi, ang bagong kinabuhi, di akong Ginoong Hesus. Bisan pa man sa dungog sa among mga pag-ampo, mga paghangyo na kami magmalampuson sa tinong simana uban sa inyong grasya o gahom alang sa proteksyon o paglahutay sa inyong mga katawan, bisan pa man sa pagtigong ng adlaw, ipapahulay. Salamat kay Ginoong Diyos, inyong way paglubad na pagprovide sa tanan ng mga panginahanglan. And even this morning, O Lord, we continue to seek Thy mercy and grace. Tungkol kay imong kaluoy, grasya, matag, buntag, bago, kini, nangayo kami niini, alang sa malampuson ng among buluhaton, ining adlaw sa pagsimba di kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. We pray, O Lord, that you would be present in the midst to bless us all. Aron, O Lord, di makawag ang among pagtigong. Hanggat, O Lord, ang among pagsimba, makapahimaya kanimo, makapahimuot kanimo, makapaisa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga maong tag-iya sa iglesia na paagas iyang dulo alang sa among kaluwasan. Pray also that you will prepare us all by removing all our wickedness and our filthiness by the blood of Christ. Tuluy kami sa dugo ni Kristo. Putlia kami sa aron among pagtuol kanimo sa imong balang sa presensya. O Lord, pangayan ang among pagduol kanimo. Bisan pa man sa among pagpamalandong, O Lord, sa Ikadawang Korinto 13, mga ayaw na silang tabang, ini maghatag ng preparasyon ka na magtanan sa pagsimba at kanino. Giyahe, hindi mo natin pamaba, bansi mong lagad pas ng Kristi, hindi mo mapunta sa kaisipanan, hindi mo dala naman mong pulong na katinawan o na igapong. O among pakampo na mapanalangina ng matag-usa ka kalag, ini buntaga, bansi mong pulong sa tabang sa balaang Espiritu. Amo kining ipangayo diya lamang sa gamhanan ng ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ikadawang Korinto 13, sitting at sa 10. Now we pray to God that you do no wrong, not that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right, even though we may appear unapproved. For we can do nothing against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we ourselves are weak, but you are strong. This we pray, this we also pray for, that you may be made complete. For this reason I am writing these things while absent, so that when present I need not use severity in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down. Sa hubad sa Bisaya, Ikadawang Korinto 13, to sa 10, apan kami nag-ampo sa Dios nga unta dili kamo magbuhat og daotan. Dili aron sa pagpakita nga kami maayo, gayon kung dili nga aron unta kamo magbuhat sa matarong bisan kami daw nangapakyas. Kay kami walay mahimo batok sa kamatuoran, kundi ang pagdapit lamang sa kamatuoran. Kay kami malipay sa diha nga kami huyang ug kamo ligkon.
O kami nagampo usab niini nga kamo mahingpit. Busa ako nagsulat niining mga butanga samtang layo ako kaninyo. Aron nga sa pag-anha unya nako dili na unta kinahanglan nga mahigpit pa ako sa akong paggamit sa kagahom nga gihatag kanako sa Ginoo alang sa paglig-on o bili sa paglumpag. So dinhi ato makita no sa kasayang at ibasa ang pag-ampo ni Apostol Pablo ngadto sa Dios alang sa mga magtotoo dito sa Corinto. Kung sa may iyang giampo, hindi ampo ngadto sa Dios nga no nga sila mga taga-Corinto nga mga magtotoo dili magbuhat o daotan. No? That the apostles pray to God on behalf of Christians that they might not do no evil. Muni ang pag-ampo. Kung sa may sulod siyang pag-ampo ngadto sa Dios, una tumukita sa versikulo 7 nga dili pag-ampo siya lang no nga dili sila magbuhat-buhatan, dili tungod kay alang siyang reputasyon, no? Iyang giampo sa Ginoo. Mga rason ato makita dinhi anong iyang giampo. Ang una nga it was not about sa ilang mga reputasyon sa mga apostoles, no? Madayag sila, masikat sila, o unsa may mga tawhanon nga mga gusto nga ma-accomplish kung dili, no? Nga ang kayuhan na gyud sa mga taga-Corinto nga dili sila magbuhat og daotan. Muna yung unang rason nga itong kita ninyo nga nang nagampo sa Apostol Pablo nga sa Dios alang sa mga taga-Corinto nga dili sila magbuhat og daotan. Kaduha, pamakita nga that they might be free from all blame when it comes to them. No, sa giampo ni Apostol Pablo, kaduhang rason, tungod aron wala siya makita nga maakusar nga daotan nga kanila sa panahon na magatubangay na sila sa iyang pagbisita nga ikatulo adto sa Corinto. Katulo, iyang pagampo ini sa Dios nga dili sila magbuhat og daotan aron no kay ang tungod kay iyang tinguha nga sila mahimong perfect, no? He desired their perfection, no? He not only desired to keep them from sin, but also that they might grow in grace and increase in holiness. Anong kampo sa Ginoo nga di sila magbuhat-buhatan, kay nagtinguha siya, no? Nga sila mahingpit diya sa Ginoo sa ilang kinabuhi nga isip mga tinubos kang Kristo, no? Nga dili lang sila nga malikay sa pagbuhat o sala, kung dili magmutubo sila sa grasya sa Dios nga mutubo ko sila sa ilang pagkabalaan, sa ilang pagka-Kristohan. So mo ni ang mga tinguha niya sa Apostol Pablo, no, ipakita gyud no nga ang iyang pagka-apostoles dili gyud ni iyang mga tinguha aron ang iyang kaugalingon na tawag ganin, mga kaugalingon na interest, kundi ang interest o kayuhan lamang sa mga kalag o kinabuhi sa mga magtotoo sa Corinto. Muna, o ato makatunan din nga nag-ampo siya, no? Even though apostolis na siya, may pambadlong sila, gamit ang mga pulong sa Ginoo, at ipakita ni Apostol Pablo din sa pasahe, nga importante gayon nga kita mo ampo sa Ginoo. Kay dili man kita, no, ang gamahanan, hindi po kita ang Diyos, hindi po kita ang makausap sa mga kinaiya sa atong mga kigsuonan na dili pahingpit. No? Bawaan na to, na tunan na to nga no, napay mga remains of the corruption of the flesh. Busa, no, muna itong makita din nga itong makatunan nga di yun na to, undangon ang means of prayer ngadto sa Diyos nga no, maglikay dili lang sa atong mga kigsuonan, malikay sila sa dili lang alang sa mga kigsuonan nato, malikay sila sa law magmutubo sa pagkabalaan dili sa atong mga paglingon usab. So usa ka kagamitan sa usa ka Kristohanon, so sa pagkaunat sa Dios nga malikay sa sala o maglakaw sa pagkabalaan is pag-ampo gayud
diha sa Ginoo. Kaya ang Dios gamanan ug walay imposible kaniya ug mao kini ang pagkabubuton. So di gini niya ihikaw nga pagampo o pagpangayo kaniya nga mabalaan ang iyang mga katawhan malikay sa mga sala. So busa mo di nato ipakagamay ang pagampo adto sa Dios. So di nato naon nga may kita mo explicar sa doktrina, may kita mo badlong sa itong mga kaigsunan mauna na, no? Mo expect na tag na kausaban sa ilang mga kapakyasan kundi ngadto lamang sa Dios sama na sa gibuhat nga Apostol Pablo mayad yung giampo ngadto sa Dios na dili sila magbuhat og bautan o magmalampuson mutubo sa mga espirituhanong butang pagkabalaan, no? So di nato isalikway ang means of prayer ug maugyod ka na ang atong ikinanglan, no? That's why sa atong pagsangyaw na makabig, no? Mag-amputa na sila sa ilang pagdungog sa pulong sa Dios, lumuluhod sa muyukbo, mutuo sa pulong sa Dios na ilang nadungog. Mopod na gihapon sa paman sa church, no? Nakabig na diya kang Kristo padayon atong pag-ampo sa Dios na usbon kaniya diya sa, no? Sa pagkabalaan nga kita mahisama gyud sa kang Ginoong Hesus na free from corruption, di man hingpit dili, no? Padayon na nakigubat sa sala o paglakaw sa pagkabalaan. So hanggang yun ang tanan sa pagkuha sa pang song sheet sa gatong awitan ng Dios sa hymn number 1 sa morning ng mga alawiton. Hymn number 1, let us all stand. She
May butag kanan yang butag aron simpa sa ako ang mga Diyos o kandamon ako ang nanuna kasing sa ako ang simba sa aking halangdon ng Diyos. Atong ablihan, atong balaan ng kasulatan sa Isaiah 55 verse 3 to 9, Isaiah 55 versikulo 3 hangtod sa versikulo 9. Isaiah 55 versikulo 3 hangtod sa versikulo 9. Kung nana akong basahon sa hubad sa Bisaya, ikiling ang imong dalunggan o duol kanako, pamati aron ikaw mabuhi, ug ako mohimong walay katapusang pakigsaad nga giubanan o panumpa uban kanimo. Sumala sa pagkamatinud-anon sa mga kaluoy nga gipadayag ngadto kang David. Tan-awa ako mohimo kaniya nga saksi ngadto sa mga katawhan, ingon nga pangulo o komander alang sa mga katawhan. Tan-awa ikaw tawag sa usa ka nasod, diin ikaw wala mahibalo, o ang mga kanasuran nga wala mahibalo kanimo, mudangok manha kanimo tungod sa Ginoo nga imong Dios, bisan ang usa ka balaan sa Israel, kay siya muhimaya man kanimo. Pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan pa. Tawag diha kaniya samtang siya naapa sa duol. Pabiyaa ipasalitway sa dautan ang iyang pamaagi o sa dili mataro nga tawo ang iyang mga huna-huna. Pabalika siya sa Ginoo o siya maluoy kaniya o ngadto sa atong Dios, kay siya abunda sa pagpasaylo. Versikulo 8, kay ang akong mga huna-huna dili mao ang inyong mga huna-huna, ni ang inyong mga pamaagi mao ang akong mga pamaagi, nag-ingon ang Ginoo. Versikulo 9, kaingon na ang mga langit habog pakay sa yuta mauman, ang akong mga pamaagi taas pakini kay sa inyong mga pamaagi, o ang akong mga huna-huna kay sa inyong mga huna-huna. Sa di pa ta, no, mo sugod sa Facebook, pagtuon, pagpamalandong, yun yung maong pasay na atong ibasa, sa makausa ato ang duulo, ato ang buhay nga Diyos, sa pangayong tabang ikaniya, kay aron kay kita sa tukaw galingon, dili man yun makasabot sa iyang pulong kung wala iyang tabang, kampo ta. O Diyos nga nangit nun, way undang among pasalamat, ya nimo, dining tahong kabuntagon, din padayon ng imong paglugway sa among mga kinabuhi, padayon ng imong pagatiman sa tibok semana, padayon ng imong pagbantay, pagsupply sa among kinahanglan, matag adlaw o bisan sa kusog na among nagamit sa daghan namo nga mga trabaho. Mao na nga tungod sa imong pag-atiman, pag-amuman namo niya, kami nagahiusan usab karon aron musimba, mualagad o mutuon sa imong mga pulong diin mauni ang kahayag sa among alagyanan. O Dios, niningatap na padayon among hangyo na imong hugasan, limpyuhan sa iluon sa among mga sala nga natimo sa tibok semana, dili mi makatago diha kanimo o Dios, kay kita nimo tanan among mga gipangbuhat. Kita nimo among mga kalapasan. Usa ning oras sa pagsimba nimo naghangyo mi nga imong pasayloon. Ugasan sa dililong dugo ni Jesus, diin maogang amo ang tuuhan na pinaagi na kami mapasaylo
mahimong matarong balaan diha sa imong atubangan. O usab langit mo na mga amahan, mangayo kumitabang gikan nimo sa amo ang pagtuon, pagpamalandong sa imong balaan ng mga pulong nga nakabuntagon karon. Hinaot nga imong ibanan kami, tagaan at puso, imong alagad, iman ang mga tigpaminaw sa imong mga pulong. Kay ikaw lamang, O Diyos, ang padayon ng mong ilang na may katabang namo. O amo pag-ampo, may imong panalanginan, ang amo ang pagtuon, imong panalanginan, ang imong mga katawhan, bisan kung among mga kaigsunan, wala amo nakauban, o nga naa lamang diha karon sa pagpaminaw sa mga pulong sa live stream. Hinaot, O Diyos, na kaming tanan, puno nimo sa imong panalangin, gikan sa imong mga pulong, aron ang among mga kalag, magkakaon o mga pagkaon, espirituhanon, kay ang tao dili man mabuhi sa panlamang, kung dili sa makatulong usab na isulti sa Dios. Amahan, among isalig ang among pagsimba, magtuon sa imbalaan ng mga pulong, diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Jesus. Amen. So, dinhi maong pasay, sigutan nato ang may tungod sa kaluwasan. Di naa diha sa Dios. So, kaluwasan, ang atong isgutan, kaluwasan sa pinakadako nato nga problema nga mao ang sala. Din kita gisultihan sa Mateo 1:21, nganli siya Jesus kay luwason niya ang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Kung unsa man ang sala, sumala siyang pulong, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O, mao na. Si Ginoong Jesus maoy nagtubos nato, siya mo'y bayad dito sa krus sa Kalbaryo. So mao na ang isgutan kaluwasan nga naa diha sa Dios. So matug pa sa usa ka magsusulat, meaning yahan kuminto aning maong pasahe, siya niingon nga kining maong part, no, bahin sa pulong sa Dios nga gi-record sulat ni Isaiah, kini kuno maoy pinakatamis nga bahin sa balaan ng kasulatan. Pero ingon pud siya, kining maong bahin sa kasulatan ni pahimo pud niya nga dili kanunay sayon nga masabtan. So iyang i-appreciate, pero naa pud siya gisulti nga naglisod pud siya sa pagsabot nining maong pasahe. Kay iya man nga nakita, no, nga kasagaran nga plano sa devil mao gyud ang pagbabag sa unsay sakto nga pagsabot niining maong pasahe. Nga imbes tamis mahimo noong pait. Ano yan nga kita? Kay kasagaran kining maong pasahe sa Isaiah 55 verse 7 nga nagsulti dinhi, di ba? Atong tanawon, pabiyaa ipasalikway sa lautan ang iyang pamaagi o sa dili matarong na tao ang iyang mga huna-huna, pabalita siya ngadto sa Ginoo o siya maluoy kaniya. No? Sa New American Standard Bible, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. No? Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Di ba? Nakini daw alam niya, nagutang pag-una, nalibog siya sa pagbalaan, no, sa part sa tao, dahil ayha pa ang pagmatarong. Nga sa iyang tanaw, daw og ang tao aning pasahia na ay mabuhat sa iyang kaugalingon aron mahimo siyang matarong. Unya, iya kong nakita ng balaan ng kasulatan nga kasulti man sad nga ang tao patay sa sala. No? So manang iyang kalibog nga dinhi sa versikulo 7 giingnan ta dinhi nga pabiyaa ipasalikway sa dautan ang iyang pamaagi o sa dili matarong nga tao ang iyang mga huna-huna
pabalika siya ngadto sa Ginoo ug siya maluoy diha kaniya. So ditungha sa iyang pangunahuna nga murag ang tao na ay mahimo sa iyang kaugalingon. Dahil ayha pa siya Ginoo mataron. So, mauna ang iyahang natanaw. Pero dili na sakto nga pagsabot, no, nga ang tao na ay mahimo. Ayha pa siya himuong matarong. Nganong dili man siya sakto, no, atong tagaan ug pagtagad kining maong kalibog. Anong di man siya sakto nga naay mahimo ang tao mubuhat sa siyang pagpalaan dahil ayha pa siya mahimong matarong o ayha pa siya kaluyan. Kana, di na siya sakto. So, unang nakatarungan, tungod kay ang pagkadili makahimo sa tao sa iyang kinaiya, di ba? Sa paghinusol, pagtuo, nganha kang Kristo, wala man gud ni siya nagwala, no? Nagtangtang sa iyang duty katungdanan sa pagbuhat niini. Mao ni unang nga rason, no? O maoy pagpangagpas sa uban, no, kanang pagkahuna-huna sa uban, nahantod kuno nga dili ang tao makabaton og abilidad sa pagbuhat, no? Nan dili pud kuno makaingon o makasulti kaniya kay kung tan-aw nato ang tibuok nagisulti sa pulong sa Ginoo kini nga pagsabot nahimong nabali, no? Nga naa siya'y tulubagon sa pagbuhat. Apan kini nga klase sa pagpangagpas dili sakto, dili maayo, nga naman, no, nga mura pagpalima nga mo trabaho sa ang tao, no, mahimo sa siya, din ayak pa siya, pasayloon nga naa siya abilidad, kundi na siya sakto. Kay ang unang nakatarungan ngano nga gisultihan na dinhi nga murag ang tao maoy isugo tungod na sa iyahang duty. Dili tungod kay aron siya matarungon. Panangitan na ilustrasyon. Kung ang driver dili makahimo sa pag-drive sa sakto nga paagi tungod kay siya muna nakainom o nahubog, dili di ay ka makaingon nga siya dunay tulubagon kung siya makaligis og tao. Panangitan nakaligis siya aw saon man nakaligis ko kay nahubog manggug ko so di ko kahimong drive then wingon ta nga wa siya tulubagon ana. Ato lang sa ingon nga tuod no kay nahubog di naman gud siya kamao mo drive so naligsan so wala na siya tulubagon makaingon ba ta? Klaro nga dili. Ano man kay bisan pag nahubog siya nga dili na siya makahimo sa pag-drive tungod kay nakaligis man siya, saman, naagid siya itulo, bago. So mawala ang iyang duty. Naon sa iyang duty nga siya tinarong yun og drive. Kaya mao na. Di ba? Bisan sa iyang pagkadili makahimo sa pag-drive tungod sa iyang pagkahubog. So, balik ta, maura usab ni nga kaso, case, uban sa tao na unsaman patay sa kasalanan. No? Nabisan tuod siya nakainom, nahubog uban sa pagkadi matinuon, nahubog uban sa paghigugma sa sala, ug mauna ngano nga di siya makahimo sa pagginusol, dili siya makahimo sa pagtuo, pero bisan pa niini siya pabilin nga responsable sa iyahang buhat. Di ba? Responsable sa dili pag hinusol o pag tuo. Di ba? Nga naman, kay kini pabilin man nga iyang sa rason, iyahang duty. Iyahang responsibilidad. Di ba? So, mauna, katungdanan ang paghinusol o pagtuo bisan kung siya sa iyang kaugalingon dili makahimo niini. So muna, dili yun maka-excuse ang tao sa judgment, sa paghukom unya, nga ipahamtang sa Dios sa mga taong di matinuohon, sa mga taong nga di may nulsulon, nga may nga, saon man,
patay man ko, so dili ko makatuo, dili ko minusol. So ayaw lang kong siluti. Mora nagkatong driver nga nahubog, pagkahuman, di nakahimo o drive, kaya nahubog lagi, nakaligis, ngayon na, ayaw kong siluti, kaya nahubog manggug ko, mo nang nakaligis ko. Pwede ba na? Hindi kayo. So maorag yung gihapon sa tao na dili makahimo sa paginusol o pagtuo, kay patay sa sala, kundi siya minusol, kundi siya mo to, naagid siya tulubagon sa iyang pagkadili minusol o pagtuo. Gani, may example man nato, no, ang katong batan-on nga dato. Ay nung ka, kung nagbasa ta sa New Testament, sa record ni Mark, sa record ni Luke, sa record ni Matthew, di ba? Ang sabi nato makita. Katong tanawon atong Bible para makasabot ta kay usahay ang uban nga mga nakakita, ilabi na sa pagtulunan, no, nga ang tao patay, dili makahimo. So muna nga, di na lang tamusultian ng mga tao nga patay kay di man na sila mutuo, di man na sila sunsay kapuslanan nga musulti anak nila nga mora man gihapon. So mo na ang ilahang una-una, pero di man na mao. Di ba? Tanaw na to. Mark 10:17 padulong sa 27 atong tanawon para mapanasigon ta nga walay bisan usa nga tawo nga di nato sultian sa pulong sa Ginoo. Dili ta magtapon sa pagsulti. Nganuman kay sa Mark 10:17-27 ako makita dinhi. Usaw na ko sa uban sa Bisaya, sa paggawas niya ni Jesus diha sa dalan, diha tawo nga nidagan ngadto niya og niluhod sa iyang atubangan unya nangutana niya. Maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron ako makapanunod sa walay katapusan kinabuhi. Di ba? Mga nagsulti, versikulo 17. Dahil tanawan ninyo, versikulo 18. Si Jesus ningon kaniya, kanang gitawag man ko nimo nga maayo. Wala may bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. Versikulo 19. Yun sa pagtubag ni Jesus. Nahibalo ka sa mga kasubuan. Di ba? Yang direct. Ayaw panapaw, ayaw pangawa, ayaw pagsaksi ng baka, ayaw panikas, tahurat. Ang imong amahan o ginahan. Ang tubag sa batanong gato. Siya niingon kang Jesus, magtutudlo. Kanang tanan, siya, proud siya. Kanang tanan, ako nang gituman. Ano sa nagsugod? Tanawan niyo sa verse 20, versikulo 20. Sukad pa sa akong pagdamatanon. Grabe yun. Di ba? Versikulo 21. Si Jesus nga nagsulong kaniya, nahigugma niya, o niingon, kulang ikaw o usa ka butang. Naali ay ipaulahin ni Ginoong Jesus nga, kabalo niya si Ginoong Jesus, siya kapuha. Ora? Kita niyo? Kung sa'y kulang niya, nawa niya gimensyon, nga maoy problema aning batanong dato, siya, lakaw. Ibaligya ang imong katigayunan. Unya, humagbaligya, ipanghatag ngadto sa mga kapos. Dayon, makabaton ka o bahandi dito sa langit. Unya, human, balik dinhi og sunod kanako. Wala diri gimutang paginusol pagto pero klaro kay sa iya ang principles ng gate. So, ngano man, yang sala may gugmaon sa man sa salapi o katigayunan. Pag human, hinalang maginulsol ka, imo na ibaligya, mo na ipaginulsol. No? Dahil sunod na ko, imo siya, mo na ipagtuo diya ka Kristo. Alright? Klaro ba nato din eh? Makabaton, niya, din siya, makabaton ikaw balik dito sa langit, o niya, balik, din eh, o sunod ka na ko. So, naa din eh, ang prinsipyo, na kinalang utruhon mo na imong una-una. Mo na yung meaning sa repentance, change of mind. Ang imong una-una, mauni, no, hakog ka, di ka kamaong manghatag, utruhan na. Ibaligya na, tanan mo kayo, ipanghatag ali. Then, human, sunod ako, tuon ako. So, muna yung gisulti sa Batanog, dato. Kaya lagi, nakatuman mo siya din kayong sugo. Pero, sige naman sa kabalo siya, na ay idol niya. Yang Diyos.
Dahil versikulo 23, tanawan niyo ang Bible. Samtang si Jesus nilibot sa pagtanaw, niingon siya sa iyang mga disipulo. Iyang i-apply, no? Sa iyang mga disipulo. Pagkalisod yun, alang sa mga naay bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Versikulo 24. O ang mga disipulo natingala sa iyang mga pulong. Apan si Jesus nisulti nila kung usab nga nag-ingon, mga anak, pagkalisod yun sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Sayon pa sa kamilyo, kamil, katuan ng kamil. Dako ka na, di man ta pamilyar. Pero sa mga salida, no? Ingon siya, sayon pa sa kamilyo ang paglusot sa bangag sa dagom kaysa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. So grabe mga nga pagkasulti. Versikulo 26, dilamihan yun ang ilang katingala. Diba? O sila niingon sa usag-usag, kinsa naman lang ni ay ang maluwas kung inaana ang prinsipyo nimo magtutudlo, kinsa naman lang ni ay ang maluwas ana. Pero yun sa lagi sa pagsulti, kay sila nagsultihanay pero kabalos gid ni Jesus. Mo na ingon siya 27. Si Jesus lisud-ong ila og ingon. Sa mga tao, yun siya, dili ni mahimo. Apan sa Dios mahimo, kay ang Dios kay sa Dios ang tanan nga mga butang mahimo man. So mo ni dinhi, no? So may atong makita diri. Klaro kayo, noon sa man, nakaibalo si Ginoong Jesus. Unsay depekto aning mao? Matan-o? Dato. Tagdan siya nabuhat, matinahuron sa ginikanan. Wala siya nagpatay, wala siya nangawa. Pero sa kabutang nawa niya nabuhat ang pagkamasimbahon o Dios. Dahil Lucas, tanaw mo kang Mark man to, mga record. Tanaw ko ta sa kang Luke chapter 18, verse 18 to 27. Maura man gyapon ni istorya, kapariha ra pero dahil sila og kanang mga termino nga gigamit. Lucas 18 hangtod sa 27. Og ang usa ka pangulo ng utana kaniya nga nag-ingon, maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron ako makapanunod sa walay katapusang kinabuhi? Si Jesus nitubag ngadto kaniya, ganong gitawag man ko nimo nga maayo. Wa may bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. Versikulo 20, ikaw nahibalo sa mga kasuguan. So, no, kuan gyud ni Jesus yan. Kabalo si Ginoong nga naa siya natuman sa mga balaod sa Dios, sugo sa Dios. So, kung siya i-mention, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksi ang baka, tahuran mo nga mahan o ginahan. Kung sa ito ba, sa batanong dato, siya ningon, kinintanan, mga butanga, akong tuman, sukat pa sa akong pagkabatanon. So, katong, kaning pang-mention ni Ginoong iyan hindi lang gibuhat. Pero, versikulo 22, sa pagkadungog ni Jesus ini, siya niingon kaniya, naali siya gipaulahin. Nga, kapalo sa Ginoong kadi, siya kabuhat ka na. Diba? Masa na yung sulte. Siya niingon kaniya, usapa kabutang o usapa ka sugo ang imong kulang, nawa nimo natuman. Unsa man, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin niini ngadto sa mga pobre. O ikaw, unsa man, makaangkon o bahandi dito sa langit. Dayon, og unya anhe og sunod kanako. Apan sa iyang pagkadungog niini sa gibuhat niya. Wala siya ningon nga, sige, ako na kanara kay kulang. Sayon, anak, tuman kay ko ni dagang sugo, anak pa'y dili. Di ba? Kasi ang gibuhat. Sa iyang pagkadungog niini, ang dato, sa man ito po, nasugo siya. Naguol siya. Pag-ayo kay, sa man, kay siya, nangasudya. Kay siya dato man. Di ba? Yung mga nagsulti diya. Si Jesus ni Tanaw, diha kaniya, nga sugo po.
Subo ko si Ginoo Jesus ko, nasubo siya. Nasubo ko si Ginoo. Unsa man ang ikasuba ni Ginoo Jesus? Kaya siya di ay kabalo ni Jesus nga di siya mutuo. Kabalo siya nga di siya minunso. Di ba? Tanawa, ang sa exalted ni Ginoo Jesus ni. Si Jesus ni tan-aw diha kaniya nga nasubo siya niingon pagkalisod yun sa mga dato o adunahan sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay sa iyon pa sa kamilyo ang paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka adunahan sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Versikulo 26, og sila nga nakadungog niini nangutana, kinsa ra man di ay ang maluwas? Kung inaana. Versikulo 26, sila nga nakadungog niini nangutana, kinsa ra man di ay ang maluwas. Versikulo 27, apan siya nitubag si Jesus. Ang mga butang na di mahimo sa mga katawhan, mahimo sa Dios. So, unsa may atong nakita din? Nakakita ba si Ginoong Jesus aning batanong nga lalaki nga siya dili mo inusol? Hindi po siya mutuo? Unsa may atong nakita? Ipakita din ang epekto sa atong gibasa nga sa iyang pagkadili makahimo si Jesus, unsa may gibuhat ni Jesus, ni awhag niya sa paghinusol. Bisag di sa kahimo, pero awhag siya nga mo inusol sa iyang unsa may iyang sala. Aning batanong dato. Unsay pinakadako niya nga sala? Nga giawhag siya ni Ginoong Jesus sa paghinusol, pag-utro sa iyang una-una sa iyang darling sin. Minahal nga sala. Sa pagpakita sa bunga niini kay kaning hakog manggod. Dili ka maong umaambit sa uwan, yahara tanan, so unsa may ikuan din giawhag siya nga utrohon niya una-una sa unsa pagi pinaagi sa pagbaligya sa tanang mga butang na iyan na batunan unya human dili ra pud iyahon ang halin. Ang halin pa yun ihatag ngadto sa ipangatag sa pobre. O si Ginoong Jesus ni awhag niya sa pagtuo pod o pagsunod kaniya aron kaya sa magiging panghamog nga nangutanang nagtutulo unsa may akong buhaton aron naka angkon ko balik katapusan din mo man iyahang kadasig kay di ay naa sa gipanghambog gipasigarbo nga daghan pud niya natuman nga mga kasuguan wa siya kabalo nga ang pag kaning standard sa Ginoo sa pagtuman sa balaod kinahanglan perfect walay usa nga di nimo buhaton mo to enumerate. Isulti ni Ginoong Jesus ang daghan, pag human, hambugay siya, out! Human ako na Pero ingon siya, naapayusa. Ayaw pangambog, kaya naapayusa, nakabalo ko, nga di yung katahino. So, ibutang ni Ginoong Jesus, wagin siya, nasuko siya, kaya di niya buhat. So, kung pasabot, di siya, nakita ni Ginoong Jesus, ito, nasuko si Ginoong Jesus, nakita niya ng kaning maong, patang na di niya mo inusog. Di niya mo to, so kakita siya. So, ang question, nganong iya pa mangisultihan na nakakita man siya? Kabalo man siya nga di kuinosog. Kabalo man siya nga di mo to. Nganong gisultihan pa man eh? Mao man atong isyu nga gikwad. Tungod kay ang paghinosog pagtuo, musugot at sa dili, duty ginag sa tao. Dili, tungod kay di siya minosol, di siya mutuo, nga di na to siya sultihan, dili. Duty ginag sa tao. O kung ang tao mapatay, buta, di makahimo anak paninglon yapon sa Ginoo ni ini judgment room. Nga naman, kaya wag, kung sige buhat ni Ginoo siya, pero iya kisultihan sa kabalo siya, nga di siya mo to, di siya mo pinulsol. Ako sa may tuyo niya. Tungod kani, pagtulon ani, nga bisag di ka mo to, bisag di ka mo inulsol, paninglan yung ka sa Ginoo sa judgment day nga mo. Sinutan din katungulan. Ano man? Okay. Mao na gina. Pagkatao na to, duty na gina natong minusol mo. So, dili maka-escape ang pasangin na saon kung lugo gitagaag pagtuo, ang lugo gitagaag pag ginulsol. Sumarang ako ni nulsol. Mura man nagkatong driver nga saon man, nahubog man ko. O nang nakaliglis ko, kaya di man ko kahimo mo
drive. So, ayaw ko siluti sa akong naligsan. Pwede ba na? Hindi ba pwede na? Maurag ko gyapon din eh. Saon man, wala ko'y pagto, wala ko'y pag-Ginoo. So, ay kung siluti. Ginoo. Hindi man lawaton kay pagkatao na to, nananadaan ng duty. Bisa magpatay ka sa sala, musugot ka sa dili, paningon din na sa Ginoo ang silot anak. Kung di ka mo inusolo, mo? So, klaro ba na to ang illustration? Di, mo na dire ang tubag. So, balik ta, din sa atong pasahe, kinaghan man good ang question. Labi na sa uban, mo na nga kaning pasahe na to sa Isaiah 55 verse 7, sa mga di mo tuo na ang tao patay, naalang nila ang tao na ay naapagay abilidad, mao na nagisultihan ko noon ni Isaiah nga ang tao makahimo lagi. Kaya nga nung ingnon pa man siya nga pabiyaa ang nautan, sa to pa na ay abilidad ang tao nga mo, biya siya mo. Kapan di man na mo gisulti sa Bible, kaya ang tao wa man gyud abilidad sa iyang kaugalingon. Pero nga nung ingnon man, ay maang tubag, duty na gina sa tao. Musugot og sa dili, duty gina niya. Bisag dili siya mo, inuso di mo tuo, kinahanglan, sultian yun siya. So, hinaot na sulbad na nato nga sitwasyon, no? Kailangan mo question. Kung ano ilang gamito ng Isaiah 55 verse 7, pag pamato ng tao na ako ni abilidad, pero di man na pwede nga na abilidad. Klaro man sa ubang pasahe nga patay ang tao sa kasalanan. Patay sa pagkadautan. Saon niya pagkahimo. Yo, nganong ingon mo nga patay, nganong musangyaw man, musangyaw mi tungod kay duty na sa tao, bisan pagpatay siya, bisan pag di siya kahimo, duty na niya nga mo binusulong mo. So, sultihan sila. Tala. So, ari na ta sa pagtuon, no? Sa ato ang pasay. Doon ay upat, no, ka mga question nga kinahanglan tagaan na tuo pagtagad mga kaigsuunan. Una, nga unsa may angay nimo nga biyaan, nga ato ang tubukan karon. Ikaduha, unsa may kinahanglan nimo balikan. Yan na sa itong pasaya. Ikatulo, unsa may makuha nimo pinaagis pagbalik. Kung naa kay balikan, unsa man mobalik man ta, unsa day naa nang mobalik ka. Sama na. Ikaw pa, unsa man panahon nga ikaw mobalik. So unsa man pong timinga, unsa man pong nga oras o panahon nga mobalik ka. So kaning upat, no, ka mga pangutana magtagaan na to, pagkagat may tungod sa kaluwasan nga naa niya sa Dios. So ari na ta nga unsa may kinahanglan nimo nga biyaan. So ari ta sa atong pasahe, Isaiah 55 verse 7a. So atong tan-aw, no, atong balaan sulatan sa atong gibasa kanina. Isaiah 55 verse 7a, kanang unang laray sa mga pulong diha. So unsay gisulti dinhi, pabiyaa, ipasalikway sa dautan ang iyang pamaagi, o sa dili matarong nga tao ang iyang mga huna. Bisag dautan na siya, bisan makasasala na siya, ang kuman, ang sugo, kinahanglan, unsa man gani, biyaan, isalikway sa dautan ang iyang pamaagi, o sa dili matarong nga tao ang iyang mga huna kay duty gid na niya. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man is thoughts. Ayon, i-compare na to, ikumpara na to, verse 8. Tanawan nyo, versikulo 8. Tandin na to siya. Kaning versikulo 7a, ayon, verse 8. Tanawa. Kasi gisulti sa versikulo 8, kay ang akong mga huna-huna sa Dios, isa man, dili mao ang inyong mga huna-huna. Ni ang inyong mga pamaagi, iklaro na din mao ang akong mga pamaagi, nag-ingon ang Ginoo. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Then sa sunod, declares the Lord. So, deklaro din niya na naagay kalahian ang
mga hunahuna sa tao o sa iyang hunahuna. So di gyud magkapariha. Dayon ang iyahang mga pamaagi, ang pamaagi sa tao o pamaagi sa Dios di od pariha. Mo na ang tinaw diri sa akong gibasa. Kay basig maghunahuna ang tao nga akong hunahuna maura ni sa Dios. Akong pamaagi maura ni sa Dios. Ingon na ni oy. Ang hunahuna sa tao ug ako lahi. Ang ako mga pamaagi o pamaagi sa tao lahi. Dayon unsa may ang gisulti dinhi? Ang mga pamaagi, ang mga hunahuna sa tao kinahanglan unsa man? Isalikway. Di ba? Unya ang mga pamaagi po sa ganing sa tao kinahanglan po sa likway. Nanuman kay ang kanin mga hunahuna sa tao apektado mo sa sala. Unya ang mga pamaagi sa tao apektado sa sala. Kung para sa Dios, ang Dios, ang iyang mga hunahuna way sala. Ay ang mga pamaagi way sala. So ang sa tao, hugaw, sa Dios, limpyo. So unsa may iyang gisugo na kinahanglan, isalikway na, kay hugaw na, dayon ang ako maoy, sa man, sakto. Diba? So din ay giklaro, nga ang wala pa napasiguli diha sa Ginoo, wa pa siya mabalik yung relasyon nga sa Ginoo tungod sa sala, giawhag nga mubiya, mutalikod, musalikway sa ilang mga unsa may pasalikway ang ilang mga pamaagi. So mao na ang tao di gyud magunahuna nga kung naa sa mga pamaagi nga sakto na kinahanglan iyang gunahuna-hunaon no kanang pag ibase na sa pulong sa Ginoo kung supak na sa pulong sa Ginoo nang kana nga pamaagi dili gyud sa sakto. Mao na nga dinhi ang tao nga wa pa napasiguli diha sa Ginoo giingnan gyud nga kinahanglan biyaan niya isalikway niya ang iyang pamaagi. Nga diin maoy iyang gituuhan ang iyang pamaagi nga siya mahimo mapasaylo og maluwas gikan sa iyang mga sala. Dahil iya pong gituuhan aron siya makabaton og peace uban sa Dios diha sa unsay iyang mga pamaagi nga himuon. O dinhi sa atong pasahe sila o ang tao nga diha sa iyang mga pamaagi nga naa sa mga pangbuhaton aron siya mahimong matarong sa Dios, aron siya maluwas, aron makabaton siya og kalinaw sa Dios man nga naa sa panghimuon nga pamaagi. So giingnan nila nga isalikway na. Di na pwede nga ang tao maoy maghimo og pamaagi aron siya mahimong matarong atubangan sa Dios. Ug mao na dinhi nga ayaw na ingon na Dios isalikway ng klase sa pamaagi. Nga naman, unsay katarungan? Ngano nga sila pabiyaon? Tinaw gihatag sa ato ang pasahe nga gibasa. Nga ang pamaagi sa Ginoo ngano ipasalikway man ang sa tao gani? Ang pamaagi magod sa Ginoo dili pareho sa atong pamaagi. Dili pareho. Di ang iyang hunahuna, mga hunahuna pareho sa ato ang huna. Klaro man ano bersikulo 8. Mo na nga atong maobserbahan yun nga ang tao nga kaning gitawag tao nga kalibutan ang hunahuna ra niya pros kalibutan na ara dili ba? No? Walay pagunahuna sa mga butang espirituhanon. Mo na ang mga tao nga kalibutanon. Naapod ni siya iyang kaugalingon nga mga plano. No, ang mga tao nga niaaning kalibutana, di ta kaingon no una sila kaugalingon nga mga plano. So kamo dinhi nato kinsa man diri nga wa gid plano-plano sa kinabuhi. Di ba? Ang mga estudyante, naaman na sila plano sa unahan. Muskila dito ko, kay mauni, mauna. Diba? Kung ako'y grado, magtigong ko, kay mauni, mauna, na ugma damlag, makatigong ko, tukod ko. Di ba? Naatay mga plano sa kinabuhi. Kuya, wag po ng tao, may plano sa kinabuhi. Di ba? Anong wala pag tanaw ito. No, ang mga tao sa kalibutan, naapon na sa kaugalingon, mga plano. Di iya po naghihunahuna pa tayo, di proseso po na niya,
kung unsaon niya, no, nga siya pod, diya siya mga plano, no, nga unsaon po niya nga makaadto po siya langit, na po na iyahan mo na anak. Diba? O mao gini, ang naasaw na una siguro, kabalo siya na ang mga tao na ay ilang kaugalingon ng mga plano. Ang Diyos kabalo na ang mga tao na ay ilang kaugalingon ng mga una-una. Ang Diyos kabalo na ang mga tao na ay ilang kaugalingon ng mga pamaagi. Kaya ang Diyos kamana na nakakita siya kayo. Mo ni na adire. Nga ang taong dautan, isang gali ang taong dautan, tao mawala kay tinuod na relasyon sa Ginoo, naapod na siya daghan kay nga mga klase sa mga pamaagi. Di po na to, di po na kaingon nga kana dautan, mako na siya daghang klase sa mga pamaagi. Naa, o ganin na din ipakita nga na ay mga pamaagi gyud ang tao, bisan ang dautan. Naa siya mga ways, naa siya mga hunahuna sa unsaon nga siya, bisan siya ang pagdadautan, naapod siya mga pamaagi nga unsaon nga siya magpasaylo. Unsaon nga siya mahimong maluwas. Pero ang iyang mga pamaagi, maasing rapod sa unsa iyang kaugalingon nga style. Kaugalingon na pamaagi nga siya mahimong maluwas. Nga siya mahimong, unsa man? Matarong, mapasaylo sa iyang mga sala. O di ba? Kita na to daghan mga grupo, aning kalibutan na klase-klase unsaon nilang mapasaylo silang masala. Ang uban, pinaagis pag-ampo. Sige, ampo, nangalagong agtang kay aron mapasaylo ang mga sala. So kamo, sa pagsigi og ampo, mao man ay basihan nga ikaw mapasaylo. Mapasaylo ang tao sa sala. Pinagis pag-ampo. Kabalo kita na dili. Sa unsa yung paagi mapasaylo ang sala sa tao? Naagi na yun sa bililong dugo. Hebrews chapter 9 verse 22. Na kung walay iula nga dugo, walay sala nga mapasaylo. Pero kalawa ang tao nagdama sa impinto, example na, daghan pa, nga aron mapasaylo siya sa iyang mga salahala, magbuhat siya prayer pag-ampo. Dili sayop ang pag-ampo, pero sayop ang iyahan pamaagi nga pinaagi sa iyang pagsigig ampo, mapasaylo yung masala nga di maoy gisulti sa Ginoo. Mapasaylo ra ang sala kung na ay ipaagas na dugo. Mao na istorya ha. Ang tao daghan siya mga pamaagi. Unsaon niya nga siya mapasaylo, unsaon niya nga mahimo siya matarong tubangan sa Dios, unsaon niya nga siya luwas. So bisag dautan siya. Pero ibaw nato nga walay tao dinhi sa kalibutan nga diha siyang kaugalingon nga pamaagi, no? Siya makalaom o naa siya kasiguruhan panahon siyang kamatayon. O sa paghukom nga pinaagi siyang kaugalingon nga mga nahimo nga mga maayo alam niya, no? Nga siya unsa ba moadtog langit wala gayon. Ngano man? Ngano man kaingon man taana? Kita nawa sa itong example. Ani? Si Judas. Pamilya na to si Judas. Isa gani si Judas. Mao niyang nag-betray. Mao niyang nabudhi ni Ginoong Jesus. Unsa man si Judas? Kung basa ta sa Bible. Si Judas, human siya ni nagbudhi, nasa gibuhat nga mga kinaiyahan sa pagginulsol. Diba? Si Judas, di ta kaingon mawa siya na ginulsol. Diba? Wa siya na masangil, giangko niya na siya mo ay nakasala din siya. Diba? Yang ibalik itong sinsilyo dito sa mga pan. Nagsunod, wa po siya inong amo makod. Nagsubo-subo na ko. Wala, giangko niya tanan. Diba? Si Judas, naghimo sa iyang kaugalingon nga pamaagi. Imbes unta na iyang isalikway, diyaan ang iyang kaugalingon nga pamaagi o mubuhat. Mora yung problema ni Judas na naunta ang mga tinayas pero naa siya iyang kaugalingong pamaagi. Nga imbes unta iyahang buhaton ang tinuuray, pinasing-kasing nga paghinusol, pero unsa man iyang gisunod? Ha?
mas gisunod niya ang iyang kaugalingong pamaagi ug tungod kay ang iyang kaugalingong pamaagi maoy iyang gisunod ni resulta og sinatabo ni Judas. Pagino. Di ba? Liko ginoon siya. Di ba? Iyang gisunod ang iyang kaugalingong pamaagi. May pagtapuso na lang niya akong sala. Di ba? At yun ako. Iyahang kaugalingong pamaagi. Na imbes unta mo, hinulsol siya, pakiluoy siya, nako, kaya niya kung sala, kaya nagbunin ko, kaluy, kakuan na itong poblador sa West. Na magpamukpok siya, wali patya, yung kaugalingon siyang sala. Kundi nagpakiluoy siya, dapat maunta ni buhaton ni Judas na naman niya, yung giuli, yung ikuan, pero di siya, kulang pa ni, patyo na ako. Kaugalingon na. Diba? Yan gisunod. Naghikog siya, nikutlo siya sa iyang kaugalingon, kinabuhi. Nga di man pwede kutloon ang kaugalingon na itong kinabuhi. Na maoy, diyan si Judas. Bisa dito iyas itong kinabuhi. Ang Diyos, di na tuwa. Prapertita sa Diyos. Psalm 139. Iyahata. Munang, kung maguna-una ka, kung pait ay mong kinabuhi, mayroon ka nga, para mawala na din, maghikog ka, dako, kay nagsala, tuwang, kaya di man ikaw tagiyan na yung kinabuhi. May tagimuha na. Di ba ikaw naghatag na ang Diyos niya, ayaw ginagkinabdi. Ang imong buhaton, buduol sa Diyos. Mo ni problema ni Judas. Iyahang gikutlok ginoon. Ang iyahang kinabuhi, imbes na mapakailuoy sa Diyos sama sa kobrador sa West. Sakto na unta ito yung gibuhat. Pero, gisunod na doon niya na alang na ko, may papuao na lang niya akong kinabuhi. Mr. Di mo na unta siya. Iya na noong gipatay. Kay maoy iyang gisunod ang iyang kaugalingong pamaagi. O wa siya gisunod sa pamaagi sa ang iya hinuon na gisunod mao ang gikanta ni sa pamilyar kinato ka naani sa katikihan from Sinatra gani na kuan man na ulyaso man bisan pa kuan ba sige kanta ni na ay namatay di ba ang kanta from Sinatra na may way gusto kay kung kanta sa una kung sarili o pagka sabon ako uy pagka delikado ba din kantahan ng my way I did it my way mo na si Judas dili kalalis maperting daghan na kayo nga mga katawan ang naa nagkinabuhi ni ano pa nagsunod na siya kung galing pamaagi daghan kayo milyon ang nagsunod na sa iyang kaugalingong pamaagi. Pero bisan padiha sa mga nag-angkon pod kunuhay ng mga Kristiyan na agya po himunan. No naangkolong sa Ginoo medyo di kay kuha na sulat anang kulunga mao ni akong pamaagi. Ina man na kinala ng church. Ato ana kuan na atas sa Ginoo. Kinsa pamaagi nga naay church? Kinsa na pamaagi? Sa Dios. Dili gyud ko. O gisunod iyang kaugalingong pamaagi nga ang pamaagi sa Ginoo nga ang tanang tinuod nga mga Kristiyan magtapok kina sa church, mao kina bisag unsaon. Pero ani ko, iyang pamaagi yang I did it my way. Awa lang gyapon. Padulon lang nako kayo ang Ginoo sa ako ang kwarto. Pwede man na. Mo ni gingon pawagi sa Ginoo yang gisulti siya. Dili oy, nagsunod ka sa imo kaugalingong pamaagi. Ang pamaagi sa Ginoo, nga maatiman niya ang katawan pinaagi sa church. Pero ang problema, my way. Sundo na ako akong mawin. So ina bisan pa sa daghan ng mga nag-angkon ng mga Kristiyan, naagya po ng kinabuhi sa iyang kaugalingong pamaagi. Daghan kayo na. Tingali, muingon ka nga, dili po ko inana, ayaw po paghukom. Ano, yung inana, bitaw na, mag-istorya na po siya, di ko inana, pero ibaw na kung ikaw naan ang kinabuhi, diya sa imong kaugalingon na pamagi, ayaw talente, nga dili yung kamusangko niya na sa kapahulayon. Ares, tinuod.
dili kayo. Ngano man kay maunay hinungdan ngano nga kita gisultihan sa pulong sa Dios. Kay unsa man gisulti sa pulong sa Dios kung pasahe? Gisultihan sa tong pasahe nga unsa man? Pabiyaon gyud ta. O kinain subok pabiyaon kita sa atong kaugalingon nga pamaagi. Tanawa basahan dali. Versikulo 7. Kano man pabiyaa ipasalikway sa dautan ang iyang pamaagi o sa di matarong nga tao ang iyang mga una-una tuguting na siya mubalik ngadto sa Ginoo o siya maluoy diha kaniya ug ngadto sa atong Dios kay siya puno abunda sa pagpasaylo. Let the wicked forsake his way. Mao gini mandok sa Ginoo nato. And the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. So wag ni kaluoy sa tao nga di mo salikway sa iyang pama. Ang iya ra yung kaluyan dinhi, and He will have compassion on him. Kon unsa man iyang salikway iyang kaugalingong pamaagi. Ang iyang mga una-una unya mobalik siya sa so man nga ang tanan nga mga kalibutanon nga mga tao tingali sila malingaw dining usa nga kunuhay makahupay maka-comfort nga imbento unsa man ning maong imbento gani maapod siya kanang makahupay sa iya ang imbento sa kaugalingon nga pagtumatao. No, pagmatarong sa kaugalingon. Buti sabot unsa man ang pagmatarong sa kaugalingon? Buti pasabot nga iyang giila ang iyang kaugalingon nga matarong na sa iya ra pud nga kaugalingon nga pagtan-aw. No, kay kitang tanan wa may magbuo nga alang nako kamo na day matarong ako di ay. O di ba naa kay kaugalingon kana ba panglantaw nga adi ko inaana ako bangan sa Ginoo matarong ko boy usa man ko nagtinakong man ko. So di ba naamatay mo ana. Mas kuan manggalit mo. Ako di manggay ko inana. So naakay kaugalingon nga judgment nga ikaw matarong sa imong kaugalingon nga wala na. Naitaw kaningon. Ang akong paglaom kanang kuan siya anong usigino di ba? Ang akong paglaom nga maluwas na aradiha sa pagkamaluluyon sa Dios. Ano siya? Diin-dili makahimo sa paglaglag sa mga tao nga siya mismo mao ang nagbuhat. Diin-dili pwede ang Dios musilot sa tao nga iya ra pong binuhat. Sakto na nga una-una dili. Balik ko na ko naa og di ka kabantay ingong sakto ng tawana. Kabantay mo naay tao nga ningon. Ang akong paglaom nga maluwas naa ra gyud diha sa pagkamaluluy-on sa Dios. Bantay mo. Diin-dili makahimo sa paglaglag sa mga tao nga siya mismo mao ang nagbuhat. Diin-dili pwede ang Dios musilot sa tao nga iya ra pong binuhat. Nakuha rin niyang punto. Narayod ko sa Ginoo. Kaya akong pagsabot sa Ginoo, kanang Dios na akong gituhan, di gina kamaong musilot. Di gina makamaong mupatay sa mga binuhat niya nga tao. So, ang akong pagdaon, naran niya. So, sa may gingon sa Bible, di mupatay ang Diyos. Oo na. Kung di ka kabantayan na, murag sakto, yun, iyang kaugalingong, pamaagi. Ang Ginoo dyan, justisya. So, yun siya, naaran akong pagdaon, sa ako ang kaluwasan niya sa Ginoo, kay kanang Ginoo nga akong ila, di man makamaong mo patay og tao. So, bisan unsay akong buhaton, maluloy-on gyapon ng Dios. Ano yan? Drive nila. O, bisag magpuyo pa ko sa sala, bisag wa pa ko'y klaro sa ako ang kinabuhi, maluloy-on ang Dios. Ang akong paglaom naa sa pagka-maluloy-on. Ano diyan? Iyan kaugaling ng gyapon. Magyata, maluloy-on ang Ginoo, pero kinalan, iyan ka sa imo. Mauna, ang daghan sa mga tao. Namura pong Diyos nun. Nga una-una, pero iyan ang kaugalingong. Magyapon, bantay tayo. Ang Diyos, duha man na. Maluloy-on yung kayo ang Diyos. Dinidaling masuko, mupasaylo sala, pero di po niya biyaan nga di masilutan kadtong di mo hinulsol. Mao na ang ingon sa Bible. Pero iya
Niya daghan kay nagkinabuhi ana kay palad kinabuhi sa sala, bukas na punto. Dili siya. Iya na ako, isa di buhay ako na nga pamaagi. Kaya ang pamaagi sa Ginoo, dahil anang pamagiya. Kaya ang Ginoo di ra kaluoy puro, kundi hustisya po lang. Sinaot, nakuha na ito. Managingnan kita, isa di buhay doon ng mga inana sa klase sa mga pangunaw na gadili maoy, pamaagi sa. So sa akin, mukumport na po na ito. Kamuray Christian, ako, pagtuko maging Ginoo. Gatoo, anong Ginoo niya mao na po right and right sa iyang nailan sa Diyos. Dili justice yun. Pero ka na, pamaagi sa dugang pa, na ako'y laing tao, naguna-una. So akong ka na mga sayog, mga pamaagi ra. No, kaya kasi, kita ka pantay na. Na ako'y ubang mga tao, naguna-una, may tungod sa Diyos. Na ang Diyos muluwas niya. Kaya siya sincero nga tao nga naningkamot sa pagbuhat o maayo. Ngayon siya, di man ko perfect, pero naningkamot yung pagbubuhat o maayo ay. Iyan ang gamiton nga pamaagi aron pintahon sa Ginoo. Na ako'y kaduoras akong kadugo. No? Ingon siya raw po. Sa daghan ako, di man ko perfect. Siya raw yung wako to'y balos to akong nabuhat ng maayo, di to pintahon. Di ba, may nanak ba? Di ba ko sige kabuhat na nagdautan? Ay, naaman ko ko'y nahimo nga mga lindot rapod, nga mga siyaro dito kwintahon, mas daghan na manggali kung nabuhat, umayo kaysa dautan na kung nabuhat. Ang Diyos, justisya niya, kakita din na siya po nga, nagtinarong ng santo. Yapon, igo, yapon sa justisya. Alang-alang Ginoo, di na siya, kuwan siya, yan din ang kwintahon na daghan akong salang, na akong mga daghan na buhat na ayo, iyalan din ang labyan. Tao, ito rin yapon. Di ba? O sa'yo, ingon mo nga, siyaro, ang sayok na may mo nakitaan, isa dito akong dagang nabuhat, imo na dito labyan. O, iyan i-apply sa iyang kaluwasan. So, unsa man na? Sakto na? Iyagyaw kong kaulalino, pamaagi. Kung sa man dahil ang atong maayong binuhatan, ang problema, kung sige ingon sa Ginoo siya pamagi. Ang atong maayong binuhatan, Isaiah 64:6, rapuhan man na. So, maghisgot o kaluwasan. So, wala, no? Nadilig ka yan. Natungod nini mong ideya, daghan usab ng mga kasing-kasing ang naalipapon nini. So, what? Ginagmay ng kuning salaad, no? Dilagod ni kayo, wala mong pupila. So, yan ang kaugaling ng comfort. So, mauna, ang kasagaran. Mauna nga kasagaran na itubag sa pangutana nga nag-ingon, andam na ba ka nga maluwas? Kamo. Pangutana nga, andam na ba po nga maluwas? Ang tubag. Andam na ba mong maluwas? Ang tubag, katong kanang unang-una, inurira, ako sang sulayan, pagbuhat ang pinakamaayo utod sa akong mahimo. Kaya ako karon, murag di pag yung kaisyon, maningkamot sa Diyos ko kayo. Andam ng ulas, ang tubag, ako sang sulayan, pagbuhat ang pinakamaayo, kutob sa akong mahimo. So mo na, kain mo na ng mga tao. Dahil dugang pa. Ako'y usa ka tao. Di ignorante sa Bible. Himasa po kayo. Lupita ka. Kung bata na basa yun sa Bible. Paanyan kayo siya? Anong expert sa Bible? Nagbasa siya sa sulat ni Moises. May tungod kang Abraham. Diin gimatarong pinakaagi sa pagtuo. Paagi rin sa pagtuo. Matarungon ang tao. O siya maingon siya kaugalingon. Kung maangkon, mabuhat lamang nako ning maong pagtuo ni Abraham, maluwas jud. Mati mo siya po na, right? Iyang kaibgan ang pagtuo ni Abraham. Diningon siya, kung mabuhat lang yun nako ning pagtuo ni Abraham, maluwas jud. Karon, taliwala nining maong nagkalalain ba ng mga pangunahon? Pamaagi sa tao. Mauna-una ba nato nga ang Diyos muluwas nato? Nining maong mga pamaagiya sa tao. Pamaagi na niya,
Kung di ka kabantay, wagi ko kabalo, kung mao po na inaas niyo na una, rinaok, dili mao. Mawa nang galungtad ka karon, kay mao na yung gikuptan. Naot kung di mao. Eh kung mao, isalikway din na. Pwede yun na siya mao. Muluwas pa dili kayo. Kay ang Dios dili siya muluwas nato tungod sa atong kaugalingon nga pag-imbento sa pagtuo. Pwede yun ang pagtuo. Ang devil mutuo man ko na. Kung di mo buhat, kung sige, sultesa. Kaya uban, ano naman na kinahanglan mo? Mubang kagkahibalo sa Diyos. Ito sa amin na 2 Peter chapter 3 verse 15, na magtubo sa kahibalo sa Diyos. Ang importante, naatay pagtuo sa Diyos. Dili na mong ilis ang imong pag-uswag sa kahibalo sa doktrina sa Diyos. Dili na ilis imong pagtuo sa Diyos. Di po kung kayang gihuna-huna. Kung matinuon ka sa Diyos, kinanan mong uswag ka sa kahibalo sa Diyos. Tungod kay, lagi na, di mo sunod sa pamaagi sa Diyos. So, nagkalandrakas ang sulod sa iyang una-una. Di man na pwede isapong ni mo nga, huwag tanong na lang ni mo nang utuon kami mo sa doktrina sa Diyos, kaya mo padakang ang pagpuo ni mo sa Diyos. Mura man ang imong gisipalit, kaupan man na sila. Di man na mo pwede, kung nagtuon galit ka, may tungod sa attribute sa Diyos, na musamo kag imong pagtuo sa Diyos. Kaya nga, ilahi na, pag-amyan niya ang usa na, kang kayo ka mutuon sa attribute sa Diyos, kaya imong padakang pagtuo sa Diyos, usaon mo imong pagtuo kung waka kabalo sa attribute sa Diyos. So mapareha na kung gaan ang mga heretics. Ngano man na, kung sa inong lana, tungod kay nagsunod si Ekaw Galino, pamangagi. Mao gi danger aning di ka kabantay, di bitaw ka musunod sa tanan ba nga gisulti sa Ginoo mo anhi gigas pataka na lang ka. Mo nang kita anak ba? Di na kinahanglanon kay nang mutuon sa attribute sa Ginoo kay kanira ng pagtuog unsa man ang gibulag man nimo di man na magbulag. Unya kanita ibutan na to wa kay di ka mutuon sa attribute sa Ginoo kay kusog kang magtuo sa may basis imong pagtuo sa Dios. Ako arabon, ako lang padakon. Piyoy, ang imong pagtuo sa Dios nga tinuod na tungod kay basis anak kay nakatuon ka unsay mga kinaiyahan sa Dios. Mao na problema. Maglakaw sa tao kanino. Importante yung gaya ng episode na karuho na ito ni nga manang inang kita isalikway yung imong tao kanino. Ayaw yung sunod kay sundon ginani mo pupunta yung mura siya sound sakto pero imong tanaw sa Bible di man na magbubat na siya dito imong pagtuo ang basis ko ng anong ni dako ay ng pagtuo kung kay nakasabot ka kung sa mga kinaiyahan sa Diyos. Ang iyaha dili di kayo kinahanglan ning tuon ka sa doktrina kay imong pagtuo. Pagtuo si Satan tuo na kabalo na pero ang problema dili mo sunod sa iyang pamaagi sa Dios. Kinahanglan kay nato ng doktrina may tungod sa Dios aron nga sa masabtan nato siya mas mo nay pundasyon sa atong pagtuo diya. Muna kinsa man ang pamaagi mo na imuha man na di man na sa Bible. Kung sa Bible mo tingnan ta si Peter chapter 3 verse 16 nga namuswag ka sa kahibalo. Di na nimo paminusan pero ang imong kahibalo kinahanglan nga di ra kutob sa kahibalo kun dili buhaton. Mao to ingon si James 1:8 ko nga ayaw din bungi inyong kaugalingon pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Ginoo ba buhata. So break lang sa siguro ani yato ni padayon magam. Amahan na rin doon, salamat na iyong pulong kanunay na dasin na mo na ikaw ang imong pamaagi imong mga muna hindi mahitabo nga mapariha sa among una-una o mga pamaagi. Tungod kay imong una-una mga pamaagi perfect nga naa karon sa imong pulong. Kami o Dios nagkinahanglan gyud ug grasya di kanimo nga among isalikway ang among mga una-una nga mga pamaagi nga uyon sa imong mga pamaagi nga naa sa imong pulong. Tabangin niya mahal nga maka-ilami unsay mga pamaagi sa tao na di kasubay sa imong pamaagi. Mga huna-huna sa mga tao na di kasubay sa imong mga pamaagi nga naahuna-huna sa
imong pulong. O Dios kalang ini nga maglakaw ra gyud mi sa imong mga pumaagi, sa imong mga unahuna nga naa imong ipadayon sa imong mga pulong. Mula mi sa imong padayon nga pagkatiman namo. Among itugyan ang tanan di alam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lucas all stand. Awito ng hymn number 2. No, not despairing. Napaka-extra, Jen.